Nakailam ang NBA Player Association kay Giannis at sa Milwaukee Bucks dahil sa anti-tanking rule. Ayaw kasing palaruin ng Bucks si Giannis para hindi masaktan at magkaroon ng injury. Samantalang si Giannis gustong matapos yung season kahit anong kabagsakan ng team niya, mapa-play-ins or hindi. May rumors kasi na ayaw ng Bucks na bumaba ang value ni Giannis sa off-season. Namintis kasi nila yung deadline na pinarank pa nila si Sham. Pero ang tinuturong reason ng Player Association na si Fred VanVleet na president ngayon, may rumors kasi na ayaw ng Bucks na bumaba ang value ni Giannis sa off-season. Namintis kasi nila yung pagkakataon ng deadline. Pinarank ba naman itong si Sham? Based naman kay Brian Windhorst, ang dating best friend itong si LeBron, nagkakaroon na ulit ng problema si Giannis at itong Milwaukee Bucks. Pero ang tinuturong rason doon kung bakit na nakailam ang Player Association na si Fred VanVleet ang president ngayon ay mukhang totoo yung hinala ko last time dahil yon sa draft picks ng Bucks. Nasa number 10 kasi ngayon ang Milwaukee pagdating sa ranking ng lottery. Number 8 ang Pelicans na merong worst record. Kapag nagkapareho or nagkadikit ang Bucks at Pelicans, baka mawala ng gana ang New Orleans na i-trigger yung swap. Nasa Hawks na kasi yung pick ng Bucks kapag nagkaroon ng swap. Hindi naman mawawala ng Milwaukee ng first rounder, masuswap lang. Based sa report, nasa Pelicans pa rin yung rights kung isuswap nila yung pick sa Milwaukee Bucks dahil ayaw din nilang mawala ng first rounder ngayong 2026. Based sa mga write-ups, silent tanking yung ginagawa ng Bucks para hindi makipag-swap ang Pelicans at ma-retain nila yung ranking. Dahil mula sa number 11 sa ranking sa lottery, pwede pa silang tumaas. Depende rin sa kakalabasan ng lottery. Pwede mangyari na maging number 19 ang Bucks kapag nakipag-swap ang New Orleans. Bad timing talaga yung naging trade ni Holiday kahit 6 years ago pa nangyari. Ngayon pa lang magte-take effect at nagkataon na maganda yung standing ng Bucks para makakuha ng isang prime prospect. Kaya nakailam na ang Player Association na dapat palaruin si Giannis kung kaya maglaro. Yun din kasi maganda sa NBA, meron kasing laban yung mga players. Meron kasi silang union. Nakaalam na rin kasi ang Player Association na i-abolish ang 65-game rule para kay Cade Cunningham. Na isa sa best player na malamang hindi abutin ang minimum games na 65. Saka hindi lang naman siya ang tatamaan nun, maraming player na sinabing unfair yung binigay na rule ng NBA. Ang isang player na pwedeng tamaan pa noon si Anthony Edwards. Nagdi-decline na yung numbers of games. In short, nai-injured na si Edwards. Nakamintis na siya ng 14 games. Meron na lang siyang 3 games na natitira. Dahil 10 games na lang ang meron ang Minnesota. At si Edwards merong 56 games. Mali pala, 58 games na may average na 29 points, 5 rebounds, 3 assists, 49 and 40%. Isa sa best season so far ni Anthony Edwards ngayon. Sa nakaraang 5 season, si Edwards merong 70 or more games per season. Dapat this week babalik na si Edwards, kaso nasa recovery pa lang siya based sa report ng Minnesota. Based pa doon, by late March or early April ang balik ni Edwards. Pero ang pinaka best time na makabalik ni Edwards before April 3. Makakatapat pa ng Minnesota ang Houston. Nasa return to play protocol na kasi si Edwards. Depende sa magiging approval ng medical team kung pwede na siya maglaro kontra sa Rockets. Bago ang game ng Nuggets ngayong araw, nasa number 4 sila, tabla sa Minnesota. Pero dahil nasa Nuggets ang tiebreaker, number 5 sila ngayon. Sa pagitan naman ng Rockets at Minnesota, nasa Houston kasi ang tiebreaker ngayon. May 2 games pa silang natitira. Kapag nakuha ng Houston yung panalo, kanila na ang tiebreaker. So far, number 6 ang Rockets at gusto nila makatapat yung LA na ngayon number 3. Parang 2 season ang tinatalo ni Edwards itong si Kevin Durant. Ito rin yung best time na makabawi ni KD dito kay Edwards. Technicality, hindi naglaro si Edwards nung unang game nila ngayong season. Injured din siya nun. Kung hindi man makalaro si Edwards pero manalo ang Rockets, at least nakabawi si Kevin Durant sa Minnesota na 2 season siyang pinahirapan. Kapag naglalaro si KD at itong si Anthony Edwards sa nakaraang 2 season mula playoffs noong 2024, 7 straight na panalo si Edwards kontra kay KD. Nasa Houston pa rin kasi yung advantage kontra sa Minnesota kung makukuha pa nila yung panalo sa ikalawang game. Dahil 11 games pa ang remaining sa Rockets, nasa 10 games na lang yung Minnesota. Kaya must win situation para sa Minnesota bago makabalik si Edwards. Dahil makakalaban pa nila ng 2 beses ang Detroit. Parehas ding wala yung kanilang star player.
Pero may chance na makalaro dun si Edwards eh. Sa Rockets naman si VanVleet nagbabalik practice na after magkaroon ng ACL injury noong September. Nasa 6 months pa lang ang recovery ni VanVleet at hindi pa rin siya maglalaro. Sinabi rin ni Coach Ime hindi sila kukuha ng point guard. Pero kailangan pa rin kasi magbuo ng Houston ng 15 players sa kanilang roster papasok ng playoffs. Na-expose pa ang Rockets nun sa nakarang 2 games kontra dito sa Lakers na i-shutdown lang yung primary ball handler nila, nagkakaroon na ng problema sa offense. At yun si Kevin Durant kung masya-shutdown agad siya ng defender ng kabila.